Yo, what's up mga tropa peeps? So, ngayon po, dito sa vlog naman na ito, ay atin pong papanoorin kung gaano po kasaya itong mga DDS sa nangyari kay Mima Alicia. Actually, hindi naman tayo nagugulat na meron pong mga ganitong pangyayari, may mga nagsasaya sa pagkawala ni Mima, may mga natutuwa. Kasi nga po, alam naman natin na napakainit po ng labanan sa vlogging ng politika. At kahit na may mangyaring ganitong mga bagay na nawala ang isang tao, hindi po maiiwasan talaga na gamitin nila ito para mangutya, para mang Alaska, mambwisit, 'di ba? So ngayon ito po yung video ng isang DDS vlogger. Siguro naman kilala nyo to. At boy, magbablog istorbo. Ayan, istorbo yan guys, ganyan, no. Oh. So, ano lang ako, nangihinayang lang ako dun sa pinaretoking, pinaretoking ilong, pilik mata, tapos pinaretoking na panga, hindi man lang napakinabangan ng ilang taon. Sa tingin mo ba, sino yun? Sayang. Ang laki-laki ng ginastos tapos ilang buwan lang napakinabangan. Oo, dahil dahil nategi. Oo nga, so sayang yung pinarito kay, no? Ilang buwan lang siyang pinalasap na maging maganda. Totoo siya. Ba siya? Hindi ko alam eh. Ano lang, feeling niya, maganda siya. Si Lovely ba yan? Si Lovely. Oh, so, Ano mga baba? Vlogger? yung British, ano ba yan? British style. So yun, shoutout sa mga Shoutout. shoutout sa inyong lahat. At sa susunod, huwag kayong huwag kayong magpaparetoke ng ilong, pilik mata, tapos hindi nyo rin naman mapapakinabangan. Sayang. Ayop sa ito. Yung ginakain mo, pengi. Uy, pengi naman. Yun, mga banateros. Ayun. So, sa mga comment section po, ang dami pong nang lilibak sa pagkatao ni Mima at ang dami pong natutuwa sa pagkawala ni Mima Alicia. Ayan po yung syempre, ano pa ba ang aasahan natin sa mga DDS, sa mga Duterte diehard supporters? Ano pa ba aasahan natin sa kanila? 'Di ba? Karahasan yan eh. Yung nangyari kay Mima ay isang karahasan. So gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila yung nangyayari, mga ganyang karahasan para nga po syempre, 'di ba? Ma-justify nila na kailangan ng isang Duterte o kailangan ng isang Digong Duterte o Sara Duterte para po mapatahimik kuno ang Pilipinas. Pero alam niyo po kahit na ano pang kulay ng politiko na nakaupo sa pwesto, hindi po mawawala ang ganyang krimen. Si Mima po ay biktima ng isang krimen na hindi naman po dahil sa politika, tingin ko. Actually, eto nga yung mga nagsasabi sa mga post, susunod ka na, ingat ka, ikaw ang next target, mga ganon Sa totoo lang, napakamali po niyan. Bakit? Para sa mga DDS dapat maging maingat nga kayo sa mga salita nyo na ito, sa mga post nyo na ito, na mga ganyan, susunod ka na, ikaw na next target, mag-ingat ka, baka matulad ka kay Mima, mga ganyan po, alam nyo, yan po ay hindi nila, kasi nga, mga mahihina po isip niya mga yan, dapat hindi nila sinasabi yan. 'Di ba? Dapat nga, suportahan nila yung pagresolba sa kaso ni Mima. Bakit? Si Sara Duterte po ay hirap na at ang kanyang team na pagandahin ang kanyang
image sa mga Pilipino. Kasi nga po, kapag nabanggit mo Duterte, EJK kaagad, di ba? EJK, Pogo, Pulburon, di ba? Yan kagad ang basta mabanggit mo Duterte. Tapos ngayon, ang parang gusto nilang mangyari ay takutin ang mga vlogger, ang mga sumusuporta kay PBBM na ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ang mga Duterte. Which is yun nga po yung dapat nga hindi nila ginagawa. Dapat nga hindi sila natutuwa sa nangyari kay Mima. Bakit? Aba, eto kung ito ay may tungkol sa politika, kung ito ay tungkol sa mga binanata ni Mima Alicia na mga politiko, aba, ibig sabihin ito, maaring kayo ang pwedeng sumunod sa mga yapak ni Mima Alicia. Bakit? Alam natin na sa mundo ng politika, walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kalaban. Pwede ngayon, bati kayo ng mga Duterte kasi vlogger nila kayo. Paano pag wala nang pambayad sa inyo? Paano na lang kapag kayo ay tinabla ng mga nagbabayad sa inyo? O kaya kayo ay tinabla ng mga pro-Duterte? Pwedeng kayo naman ang pagbalakan, di ba? Tandaan po natin, ang karahasan po, walang dilaw yan, walang pula, walang asul, walang berde, walang puti, walang itim. Wala pong kulay ang karahasan. Yan po ay pwedeng mangyari sa kahit sino. Kaya yung pagpapakita ni Banat Bay at nitong, nakalimutan ko pangalan nitong isa nang parang nagsasaya sila sa pagkamatay ni Mima Alicia. Sana hindi ito mangyari sa inyo. Sana hindi nyo maranasan yan. Yung naranasan ni Mima Alicia. Sana hindi ito mangyari sa inyong mga pamilya. Yan ang tatandaan ninyo. Di ba sabi nyo nga, karma. May mga nagsasabi po, karma. Teka, mag-iingat kayo dyan sa pagsasalita nyo ng karma. Baka natutuwa kayo, nagsasaya kayo sa nangyari kay Mima, baka mamaya bumalik sa inyo yan. Baka sa inyo bumalik ang karma. Dahil natuwa kayo sa pagkamatay ni Mima. Baka kayo ang mga makarma. Diba? Ingat-ingat po. Ang pagsasaya sa isang taong namayapa, hindi po yan maganda. Kahit na si Digong ay mamatay doon sa ICC, malulungkot din po ako. Kasi hindi naman natin kailangan na ang isang Digong ay mamatay para pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Never tayong naghangad na may mamatay. Kay kakampi, kay kalaban, di natin inisip yan. Di natin inisip na may mapasama. Dahil dito sa laban na ito ng politika. Kaya lang nga po, dahil nga po dito sa napakatinding labanan sa politika, alaskahan, inisan, pati yung mga ganito po na pagkamatay ng isang vlogger ay nagiging kasiyahan po sa mga makikitid ang utak. Nagiging ito'y isang parang piyesta, parang carnival, parang ito'y isang napakalaking tagumpay dahil meron pong nawalang tao. Diba? Kaya, ingat din po kayo. Mag-iingat po kayo. Dahil kami na mga pro-BBM vlogger, kahit na anong mangyari sa amin, hindi na maiiba ang sitwasyon ni Digong, hindi na maiiba ang sitwasyon
ni Sara Duterte, walang mababago. Kaya nga, yung dito sa sitwasyon ni Mima, inaalis po ang issue ng politika dahil hindi po ito tungkol sa politika. Hindi po ito tungkol sa kanyang mga vlog. Ito po ay tungkol sa kanyang personal na buhay. Siyempre sa mga vlog nyo lang naman nakikita si Mima, hindi nyo alam kung ano ang kanyang mga pinagdaanan. Hindi nyo alam kung ano ang kanyang mga naging pasakit nitong mga nakaraang panahon. Kaya nagagawa pong pagtawanan ng grupo ni Banat Bay ang pagkamatay ni Mima Alicia. Muli po, nakikiramay po ako at ang aking buong pamilya sa nangyari kay Mima Alicia, sa kanyang mga kaanak. Sana po makayanan ninyo itong pagsubok na ito. Dasalan po kayo. At maiiwanan po ni Mima Alicia ang kanyang legasiya ng kanyang katapangan sa paglaban sa mga kamalian at mga hindi po magagandang nagawa ng karahasan at ng mga krimen na nangyari doon sa panahon ni Digong. Isa po sa pinakamatapang na vlogger itong si Mima Alicia, na kahit na punong-puno na ng death threat sa kanyang mga comment section, hindi po nagpapatinag. Sayang lang nga po talaga at siya po ay nabiktima po ng karahasan. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, pagdasal niyo po si Mima Alicia, ang kanyang kaluluwa. Kung kayo po ay mga followers at nagmamahal kay Mima Alicia, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa baba. Salamat po.